So, pag-usapan natin ang tiwala. Para sa akin kasi ang tiwala ay kung meron kang pinagkakatiwalaan, yung pinagkakatiwalaan mo na yun ay binibigyan mo siya ng respeto at nagpapakita ka sa kanya ng pagpapakumbaba, humbleness. Example, kunyari sa mga online selling, merong seller, ikaw yung bibili. Ngayon, pinagkatiwalaan mo yung seller kasi nakita mo sa reviews. May reviews eh. Yung mga binebenta niya at saka nakita mo sa reviews na okay yung mga binebenta niya. Hindi ka i-scamin, hindi ka lolokohin ng seller. Kasi nakita mo sa reviews. Ngayon, dahil nakita mo yung reviews, pinagkatiwalaan mo siya. Pagdating nung product mo, maganda. Ang sasabihin sa'yo ng seller, salamat sa tiwala. Yun ang pagtitiwala para sa akin. At wala kang gagawin doon. Naghihintay ka lang sa bahay, pinagkakatiwalaan mo na yung pera mo mapupunta sa tamang paraan. Mapupunta sa tama. Hindi masasayang yung pera mo. Wala kang gagawin, iintayin mo lang. Ganon din sa pagpapaayos ng motor. Pagkakatiwala mo yung motor mo, ibig sabihin, hindi mo alam, may sira yung motor mo, hindi mo alam kung paano ayusin. Kasi, wala ka pang masyadong alam dun sa problema na yon. Kasi, yung mekaniko ang may alam ng problema. Kasi, pinag-aralan niya, alam niya yung problema ng motor mo. Alam niya, pag tiningnan niya yun, pag chinek niya yun, malalaman niya yung problema ng motor. Ibig sabihin, hindi mo alam, ipagkakatiwala mo yung motor mo doon sa mekaniko. And, hindi mo naman pwedeng ipagkatiwala yung motor mo, tapos, nasa iyo lang yung hindi mo binibigay yung motor mo. Kailangan mong ibigay yung motor mo para ayusin niya yung problema ng motor mo. Ngayon, hindi ikaw ang gagawa. Kapag ka pinagkatiwala mo yung isang bagay, kunyari problema man ito sa motor, pwede rin sa buhay, pinagkatiwala mo yung problema mo. Since hindi mo alam kung paano solusyonan ito, kasi merong mas kayang solusyonan yung problema mo, ipagkakatiwala mo sa may alam. Ngayon, yung mekaniko. Yung mekanikong pagdadalhan mo, kilala mo ba yun? Magaling ba yung mekaniko? O baka naman hindi niya alam yung kung paano ayusin yung motor mo. Kaya kailangan dapat kilala mo yung mekaniko para puli ipagkatiwala mo yung motor mo sa kanya. Ikaw na bahala dyan, sir, ayusin mo yung motor ko dahil may sira. Kilala ko yung mga nagawa mo, alam ko yung mga nagawa mo, magaling kang mekaniko, alam kong may pinag-aralan ka. Ibig sabihin, yung pinagkakatiwalaan mo, kilala mo. Hindi pa pwedeng pinagkatiwala mo yung motor mo, tapos hindi mo pa kilala, merong doubt yun eh. Kailangan mong kilalanin yung mekaniko. Ngayon, sa daan, bigla ka nasiraan, tapos mapapayos ka sa mekaniko na hindi mo kilala. Experience ko yun, medyo meron doubt yun eh. Uy, baka hindi ito marunong Ganon din sa mga katiwala sa bahay. Ang bahay mo, aalis ka sa bahay, meron kang katiwala, iiwan mo yung bahay mo doon sa katiwala. 'Di
Hindi naman pwedeng pinagkatiwalaan mo, tapos nandun ka sa bahay, tapos nandun din yung katiwala. Ibig sabihin, ano mo siya, parang, ano mo, tinutulungan mo siya. Kinakatulong mo. Kasi pagkatiwala kasi, wala ka dun sa bahay, pinagkatiwala ka ng, kunyari, ng hasyenda mo. Wala ka dun sa hasyenda, ibig sabihin, pinagkatiwala mo. Ganon ang pagtitiwala. Kasi kung mas alam mo yung, kunyari, sa mekaniko, alam mo yung problema ng motor mo, hindi mo na kailangan ng hindi mo na kailangan. Pero kailangan mo dahil ipagkakatiwala mo eh. Nagigets nyo ba? Ganun ang pagtitiwala para sa akin. Ngayon, may mga pinagdadaanan tayo sa buhay. Sabi sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and do not lean unto your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He will direct your paths. Sabi doon sa 5, trust in the Lord with all your heart. And do not lean unto your own understanding. Sabi ng Panginoon, huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Kung yung problema ng motor mo, kaya mong solusyonan, kung sa tingin mo ay kaya mong solusyonan, kasi meron ka naman palang alam, kaya mong solusyonan eh. Ibig sabihin, nagpapakita ka ng pride doon sa Diyos na may kayang gawin ang lahat para sa buhay mo. Parang sinasabi mo na hindi kita kailangan kasi alam ko na to kung paano ko to isolve. Ngayon, kung kinikilala mo ang ating Panginoon, pinagkakatiwalaan mo siya with all your heart, hindi ka ngayon mananangan sa sarili mong kakayanan, sa sarili mong alam, kasi kinikilala mo siya, kilala mo yung Diyos. Yung problema mo, na sa tingin mo kaya mong solusyonan, pero dahil kilala mo yung Diyos, ipagkakatiwala mo sa Kanya yung problema na yon. At hindi ikaw ang gagawa. Siya ang gagawa. At gagabayan ka niya sa lahat mong landasin. And He will direct your paths. Gagabayan ka ng ating Panginoon. Pagkatiwala mo lang sa Kanya. Yung future, isa pa. Yung future, tataha ka sa future. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung anong mangyayari, pero meron kang plano. Meron kang plano, kunyari, gusto mo maging engineer. May plano ka, ganito gagawin ko by 4 years. Ganito yung makikita ko dapat sa sarili ko, dapat engineer na ako, dapat board passer na ako. Mag-aaral ako ng mabuti. Tama yun. Pero ano sabi dun sa 6? In all thy ways acknowledge Him, and He will direct your paths. I-acknowledge mo ang Panginoon. Huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Tama yun. Tama naman yung may pangarap ka. Tama naman yung future mo, pinagpaplanuhan mo, nire-ready mo. Pero, ang sabi dun, acknowledge yung Panginoon, i-acknowledge mo siya, kilalanin mo siya. Parang sumangguni ka sa ating Panginoon sa lahat mong plano. Ngayon, iplaplano mo pa lang eh. Iplaplano, bago ka palang tumahak doon, sinangguni mo na dapat ang ating Panginoon. Hindi pwede yung naglalakad ka na, bago ka pa lang, tapos kapag madadapa ka doon sa dinadaanan mo, sa path mo, ngayon, tsaka ka tatawag sa ating Panginoon.
Ang sabi doon, acknowledge Him. Kilalanin mo na agad ang ating Panginoon. Sumangguni ka na agad sa ating Panginoon. Panginoon, gabayan niyo po ako. Ano po ba ang plano niyo sa aking buhay? Kasi po, ito po yung mga plano ko. Ganyan, ganyan, ganyan. Tama po ba, Panginoon? Na-acknowledge kita, Panginoon. Ganon dapat. Hindi yung may plano na ako, ito na yung mga plano ko, ito na yun. Tapos, naglalakad ka na, Lord, gabayan niyo po ako dito sa plano ko. Sabi doon, acknowledge Him in all thy ways, sa lahat mong mga lakad. I-acknowledge mo ang ating Panginoon. Kasi, siya yung may alam ng future. Alam niya yung future. Kilala mo siya. Yung pinagkakatiwalaan mong Diyos. Kilala mo yung kaya niyang gawin. Walang imposible sa ating Panginoon ngayon. Yung trust mo, ibibigay mo sa ating Panginoon. Yung future, hindi mo alam. Ngayon, meron kang kakayahan para isipin yung future mo, pero hindi mo alam yung magiging future mo. Kaya, yung future mo, ipagkakatiwala mo sa may alam ng future. Dahil kilala mo siya. Kilala mo yung Diyos. Ngayon, kung hindi mo kilala yung Diyos, mahirap magtiwala. Ngunit, kailangan mo siyang kilalanin. Mag-aral ka sa Kanya, at yung tiwala, maibibigay mo ng buong puso yung buhay mo. Magtitiwala ka ng buong puso dahil kilala mo siya. Kilala mo, alam mo kung ano yung kayang gawin ng Panginoon. Kaya niyang magpagaling. Alam niya yung future mo. Alam niya yung direct path na maganda para sa'yo. Magtiwala ka lang sa Kanya. Magtiwala. Ang galing ng pinagkakatiwalaan mo siya. Yun pala ang payo ng ating Panginoon sa ating mga lalaking kabataan. Pero hindi sinabi dun na yung babae hindi na susunod. Ang title kasi nito ay mga payo sa kabataang lalaki. Proverbs 3:5-6. Pero kung i-analyze natin, para to sa lahat. Yung salita na to para sa lahat. Dahil kapag sinunod natin yung alam natin, which is hindi naman natin alam yung future, pero mapapansin nyo sa mga di naman kumikilala sa ating Panginoon, may mga successful. Yung plano nila nangyari. Kasi plano nila yun. Yun yung alam nila. And nakatutok sila doon. Pero trust in the Lord. Ibaba mo yung pride mo. Respetuhin mo ang ating Panginoon. Magpakumbaba ka sa Kanya. Magtiwala ka sa kung ano yung magagawa niya. Love life. Lord, gusto ko po ng love life. O kaya naman, Lord, gusto ko po siya. Bigyan niyo po ako ng sign. Tapos, pag binigyan niyo ako ng sign, Panginoon, pero sana po siya na po, Panginoon. May plano ka na eh. Nai-imagine mo na siya, nakasama ka. Ngayon, parang ano naman yun. Gusto mo siya, tapos humihingi ka lang sa ating Panginoon ng, sige, ng oo, tapos, tirada.
Sa love life, magtiwala ka sa ating Panginoon. Acknowledge Him in all your ways. Ngayon, kung nagkagusto ka, Lord, gusto ko po siya. Na-acknowledge ko po kayo, kinikilala ko po kayo, pinagkakatiwalaan ko po kayo. Alam ko po na alam niyo yung mas mabuti para sa akin. Pero ito po yung nararamdaman ko sa Kanya. Lord, gabayan niyo po ako sa lahat kong daraanan. Tapos sabihin mo yung mga saloobin mo sa ating Panginoon. Tapos humingi ka ng payo sa ating Panginoon, hindi yung tirada ka na agad. Lord, ano po bang gagawin ko kapag ka po ganito yung nararamdaman ko sa Kanya? Oo, di ba? At titiwala ka sa ating Panginoon. Ngayon, may mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang ipagkatiwala sa ating Panginoon. Ngayon, mga bagay na yun. Ano po yun? Wala po. Nahanap kasi ni Ma'am Archie yung yung susi na kapilya, wala daw doon sa Lina. Wala din yung mga anak doon. Sabi ko, wala rin hapin sa akin. Sarado kapilya. Nandun po si Ate Arsi. Magpractice, oo. Punta po kayo sa taas, nandun po si Kuya Carl. Sabihin niyo po yung susi ng church. Nasa kanya. Alam niya po kung nasan yun. As I was saying, may mga bagay sa buhay natin na hindi natin kaya ipagkatiwala sa ating Panginoon, o hindi natin kayang ibigay, hindi natin kayang pakawalan sa harap ng ating Panginoon. Ano yun? Ano yun? Yung pride. Hindi mo mapagkatiwala yung pride mo sa ating Panginoon dahil meron kang alam eh. Ma-pride ka, hindi ka nagsisimba. Alam mo na sapat lang yung, alam mo na yung, kilala mo lang yung ating Panginoon, pero hindi yung nagpapakita ng respeto sa ating Panginoon. Dahil hindi mo mabigay-bigay yung pride mo, hindi mo mababa yung pride mo. Ano pa? Kayamanan. Sabi doon sa Mateo, yung talinhaga doon na mas kaya pang sumuot ng isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman. Ngayon, ano bang ibig sabihin nun? Kasi yung kamelyo, yung butas ng karayom, at tinutukoy doon, yung gate na malaki, merong parang arc dito, bago ka makapasok doon sa gate na malaki, meron ka munang papasukan na maliit na arko. Ngayon, yung mga camel ay pumapasok yun, tinatanggal lahat ng kanilang mga bagahe para makapasok, luluhod, magpapakumbaba bago siya makapasok. Ngayon, yung sinasabing mayaman, hindi niya maiwan-iwan yung kayamanan niya sa pagsunod sa ating Panginoon, sa pagluhod sa ating Panginoon. Hindi niya maiwan yung kayamanan niya. Lord, pinaghirapan ko tong kayamanan ko dito sa lupa. Kung susunod ako sa inyo, dapat hindi ko to pagkakaloob, ayaw ko. Dahil sa akin to. Kayamanan ko to. Kaya mas mahirap pa talaga pumasok sa butas ng karayom, mas okay pang pumasok, mas kayang pumasok ng kamelyo, pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman. Minsan kasi yung kayamanan ay ginodiyos natin eh. Parang yun na lang pinagkakaabalahan natin, parang wala ng Diyos, parang wala ng afterlife, parang wala ng internet din eh. Parang wala ng kamatayan. Parang hindi ka na mamamatay. Saan ka ba mapupunta pag namatay ka? Ganun na lang ang pinagkakaalaban mo. Aabalahan mo, pera, para kumita ng pera. Ngayon, ang ganda nga ng buhay mo. Pag namatay ka, saan ka pupunta? Ngayon, ano ba dapat gawin? Okay magtrabaho.
Pero acknowledge Him. Dapat sabi doon, acknowledge in Him in all your ways. Lord, ganito po yung trabaho ko. Ina-acknowledge ko po kayo. Pinagkakatiwala ko po sa inyong trabaho na to. Kayo po ang pumilo sa trabaho na to. Kung makakapaglayo tong trabaho na to sa inyo, huwag nyo na po ibigay. Yung kayamanan kasi, pag inibig mo ang kayamanan, naku, delikado yan. Dapat, hindi dalawang master ang iibigin mo. Kailangan mong ibigin yung isa, kailangan kamuhayan mo yung isa. Hindi pwede mong ibigin mo yung dalawa mong master. Iibigin mo ang Panginoon, iibigin mo yung kayamanan. Hati yun. Pag lalakad ka, ganito ah. Kailangan mong ibigin ang ating Panginoon at ipagkatiwala mo yung mga blessings sa Kanya. Siya ang magkakaloob ng blessings sa iyo dahil alam niya, siya ang